Antikristo. Ito ang isang bagay na hanggang ngayon ay misteryo pa rin sa karamihan at bagay na ating naririnig hindi lamang sa loob ng ating iglesia kundi maging sa iba't ibang dako sa ating lipunan. Ngunit ano nga ba at sino nga ba ang Antikristo? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Mayroong isang babala na binabanggit sa Biblia. Sa Revelations 14 verse 6 to 10, binabanggit niya dito, "At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. At sinasabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluluhatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng bukal ng tubig." At ang iba, ang pangalawang anghel, ay sumunod na nagsasabi, "Nagguho, nagguho ang dakilang Babilonya na siyang nagpainom sa lahat ng bansa ng alak ng kagalitan ng kanyang pakikiapid." At ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig, "Kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan, at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero." Binabanggit, mga kaibigan, dito sa Revelation chapter 14 na may dalawang klase ng pagsamba. Ang pagsamba sa totoong Diyos, sa ating mailikha, ang ating Panginoong Diyos, at ang pangalawa na binabanggit ng pangatlong anghel, isang babala na huwag sasambahin ang hayop. Sino nga ba ang hayop na ito? Atin itong alamin, mga kaibigan. At kung ating mapapansin, may kinalaman ang pareho sa pagsamba dahil ang ating Panginoon ay laging kinokontra ito ni Satanas. Ngunit ang tanong, paano ito mangyayari? Ano ang medium na hindi natin masamba ang ating Panginoon at nasamba natin ang hayop? Revelations 13 verse 8, "At ang lahat ng nanganganahan sa lupa ay magsisamba sa Kanya." Ang tanong, mga kaibigan, sino ang Antikristo? Binabanggit, mga kaibigan, dito na ang Antikristo ay halos lahat ay sasamba sa Kanya. Kung kayo ang tatanungin ko, si Prince Charles ba ang Antichrist? Dahil merong isang libro na nilathala ni Tim Cohen, The Antichrist and a Cup of Tea, na binabanggit niya na si Prince Charles daw, siya ang Antikristo. Pero hindi, mga kaibigan, dahil hindi naman lahat ng tao ay sinasamba si Prince Charles. Gayon din, binabanggit nila na si Bill Gates daw ang Antikristo. Pero sabi ko nga, hindi rin lahat ng tao ay sinasamba si Bill Gates. May isang article din noong November 15, 2008 na si Obama daw, siya ang Antichrist. Ngunit hindi rin siya sinasamba ng maraming tao. Ano ba ang ibig sabihin ng Antikristo sa Biblia? Ang ibig sabihin ng Antikristo, mga kaibigan, sa Biblia ay pagtatakip. 1 John 2 verse 18 to 19, "Mumunting mga anak, ito ang huling oras na darating ang Antikristo. Kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo, kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras. Sila'y ang Antikristo na nagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin, sapagkat kung sila'y sa atin ay nagsipanatili sana sa atin, ngunit nagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin." Mga kaibigan, binabanggit dito ang Antikristo. Ang Antikristo ay nandito ngayon na binabanggit sa verse 18, at maraming Antikristo na binabanggit ulit sa verse 18. Habang sa verse 19, sinasabi dito na ang mga Antikristo ay nanggaling sa loob ng simbahan. Ano kayang ibig sabihin, mga kaibigan, ng binabanggit ni Apostol Juan patungkol sa Antikristo? Binabanggit rin, mga kaibigan, sa Biblia na ang Antikristo sa 2 Thessalonians chapter 2, siya ang tinatawag na man of sin o tinatawag na taong makasalanan, at siya rin ay binabanggit sa Revelations 13 na beast o hayop, at sa Daniel chapter 7 ay munting sungay. Kaya kung naririnig nyo, mga kaibigan, ang little horn,
o munting sungay, man of sin or man of perdition o taong makasalanan, at hayop sa Revelation chapter 13 ay isa lamang mga kaibigan. Ang ibig sabihin nito, siya mga kaibigan ang Antikristo. Una mga kaibigan, ang kanyang definition na taong makasalanan na binabanggit sa 2 Thessalonians 2 verse 3 and 4. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating maliban nang dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan, na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat ng tinatawag ng Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y uupo sa templo ng Diyos, na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Siya ang tinatawag na anak ng kapahamakan. Ang anak ng kapahamakan ay nabanggit na rin mga kaibigan ni Jesus Christ nung panahon na kasama niya mga disipulo. Ito rin ay nahayag sa Lucas 22 verse 3 at pumasok si Satanas kay Judas na tinatawag na Iscariote na kabilang sa 12 na tinatawag siyang anak ng kapahamakan. Si Judas isang Kristiyanong dyablo na ngaluloob, nagsasabing sumusunod kay Kristo, na siyang naging daan para kay Satanas, nagtatago sa likod ng Kristiyanong maskara. Oo mga kaibigan, ito ang itsura ng man of sin o anak ng kapahamakan, nagtatago sa kanyang tunay na kaanyuan, at binabanggit rin siya na anak ng kasalanan. Binabanggit dito 1 John 2 verse 18 to 19. Sa verse 19, kahit ngayon ay lumitaw ang marami ng Antikristo. Ito mga kaibigan ay isang tao na 2,000 years old ang edad. Sino kaya ito? Siya ay anak ng kapahamakan. Siya ay hiwaga ng kasalanan at ang tampalasan. Sinisimbolo rin mga kaibigan ang Antikristo sa Biblia na isang hayop na nababanggit sa Revelation chapter 13. Sinasabi niya dito sa Revelation 14 verse 9, isang babala mga kaibigan, at ang ibang anghel, ang pangatlo, ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas na tinig, kung ang sinuman ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noog o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan, at siya'y pahirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Ito mga kaibigan ang hayop na sumisimbolo sa Revelation chapter 13 na daladala ang numero na 666. Ano kaya ito mga kaibigan? At sino kaya ito? Ito pa ang kanyang description sa Revelation 13 verse 1 to 3. At siya'y tumayo sa buhanginan ng dagat, at nakita ko ang isang hayop na umaahon sa dagat na may 10 sungay at 7 ulo, at sa kanilang mga sungay ay may 10 diadema, at sa kanyang mga ulo ay mga pangalan ng kapusungan. At ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo, at ang kanyang mga paa ay gaya ng oso, at ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon, at ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapamahalaan. At nakita ko ang isa sa kanyang mga ulo na waring sinugatan ng ikamamatay, at ang kanyang sugat na ikamamatay ay gumaling, at ang buong lupay ng gilalas sa hayop. Ito mga kaibigan ang description ng hayop na ito. Sa verse 1, siya ay umahon sa dagat. Kung ating mapapansin mga kaibigan, lahat ito ay symbolikal dahil wala naman tayong makikita na hayop na katulad nito. So ating titignan kung ano nga ba ang ibig sabihin nito sa banal na kasulatan. Siya ay umahon sa dagat. Sa Revelation 17 verse 15, ang tubig mga kaibigan ay sumisimbolo sa mga bansa at wika. Kung ating mababasa dito, sinabi niya sa akin, ang tubig na iyong nakita na kinauupuan ng patutot ay mga bayan at mga karamihan at mga bansa at mga wika. So sumisimbolo mga kaibigan sa hula ng Biblia ang tubig na maraming tao. So ibig sabihin mga kaibigan, ang hayop na ito ay galing sa maraming tao. Binubuo siya ng 3 hayop, leopardo, oso at leon. Pangatlo, tumanggap ng luklukan at kapamahalan mula sa dragon, ang pang-apat na hayop. At gayon din mga kaibigan, nakatanggap siya ng sugat na binabanggit mga kaibigan sa Revelation chapter 13 verse 3. At nakita ko ang isa sa kanyang mga ulo na waring sinugatan ng ikamamatay, at ang kanyang sugat na ikamamatay
ay gumaling at ang buong lupa'y nang gilala sa hayop. At binabanggit sa Revelations 13 verse 5, binigyan siya ng isang bibig ng malalaking bagay at mga kapusungan. At ano pa mga kaibigan ang deskripsyon ng beast na ito o ang hayop na ito? Pinagkaloob sa kanya ang makipagpaka sa mga banal at pagtagumpayan sila. Kung ating mapapansin mga kaibigan, binabanggit din sa Revelations 13 verse 7 na binigyan siya ng kapahamalaan sa bawat angkan at bayan at wika at bansa. Isang description mga kaibigan ay ang buong mundo ay sasamba sa kanya at ang lahat ng nanganganahan sa lupa ay magsisamba sa kanya. So ang tanong mga kaibigan, sino o ano itong hayop na Antikristo? Sa hula ng Biblia, ano ang sinisimbolo ng mga hayop? Binabanggit mga kaibigan sa isang propesiya ni Daniel sa Daniel chapter 7. At ang hayop ay tumutukoy mga kaibigan sa isang kaharian o bansa dahil ito ang binabanggit sa Daniel chapter 7 verse 17. Ang apat na malaking hayop ay apat na kaharian o bansa. Ngunit ito mga kaibigan ang ating titignan sa Daniel 7 verse 7, ang pang-apat na hayop. Pagkatapos nito'y may nakita ako sa pangitayan sa gabi at narito ang ika-apat na hayop, kakilakilabot at makapangyarihan at totoong malakas at may malaking mga ngiping bakal, nananakmal at lumuluray at niyuyurakan ng kanyang mga paa ang nalabi at kaiba sa lahat ng hayop na nauna sa kanya at siya'y may 10 sungay. Kung ang unang hayop mga kaibigan ay Babylonia, ang pangalawa ay Medo-Persia, ang pangatlo ay Grecian Empire. Ano mga kaibigan ang pang-apat na pinakamalakas na bansa na bumangon pagkatapos ng Grecian Empire? Walang iba kundi ang Roman Empire. At kung ating mapapansin, ito rin mga kaibigan ang legs of iron sa Daniel chapter 2 at ang ngipin mga kaibigan ng hayop na ito ay yari rin sa mga bakal. At ano naman mga kaibigan ang sinisimbolo ng 10 sungay? Ang 10 sungay mga kaibigan ay binabanggit sa Daniel 7 verse 24 at tungkol sa 10 sungay mula sa kaharian ito ay 10 hari ang papangon. So ibig sabihin mga kaibigan, ito rin ay sumisimbolo sa 10 kaharian ng buong Roma na na-divide. Ito po ang divided Europe. Ngunit ito mga kaibigan ang nakapagtataka. May umusbong na maliit na sungay. Daniel 7 verse 8. Ang maliit na sungay na ito, siya mga kaibigan, ang naghari-hari sa buong mundo. Aking pinagdili-dili ang mga sungay at narito sumibol sa gitna ang mga yaon ang ibang sungay. Isang munti na nasa harap niya tatlo sa mga unang sungay ay nabunot sa mga ugat at narito sa sungay na ito ay may mga mata na parang mga mata ng tao at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay. Ito mga kaibigan ang 10 sungay na pagkatapos nito mga kaibigan ay katapusan na ng ating mundo. Kung ating mapapansin na wala mga kaibigan ang 3 mga bansa, ang Heruli Vandals at Ostrogoths. Sila ay pinaslang dahil ayaw nila na mamuno ang maliit na sungay na ito. Ngunit nung natanggal ang 3 sungay na ito, pumalit ang isang maliit na sungay na sumisimbolo sa maliit na bansa sa Roma. Sino kaya mga kaibigan itong munting sungay na ito? At kung ating mapapansin, ang ibig sabihin ng sungay ay hari o kaharian. So ibig sabihin na maliit na sungay ay maliit na kaharian at ngunit siya ay makapangyarihan. Mukhang alam nyo na mga kaibigan kung sino to at siya ang binabanggit mga kaibigan na hayop sa Revelations chapter 17. Ito rin mga kaibigan ay kasama ng 10. Daniel 7 verse 24 at ang isang babangon kasunod nila at siya'y magiging kakaiba kaysa sa mga nauna at kanyang ibabagsak ang 3 hari. Ito nga mga kaibigan ang Ostrogoths, Heruli at Vandals. Pinabagsak niya ang 3 ito at siya ay umusbong. Ito ay umusbong mga kaibigan pagkatapos ng 476 AD sa pagbuwal ng 3 hari. At hindi lamang yan, ang maliit na sungay na ito ay meron siyang mga mata na binabanggit mga kaibigan sa Daniel 7 verse 8 at narito sa sungay na ito ay may mga mata na parang mata ng tao at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay. Naiiba mga kaibigan siya at pang-7 na katangian niya mga kaibigan ay kapusungan. Daniel 7 verse 25 and 21 at siya ay magbabadya ng salita laban sa kataas-taasan at lilipunin niya ang mga banal ng kataas-taasan. Ako'y tumingin at ang sungay, ating yaon ay nakipagtigmaan
sa mga banal at nanaig laban sa kanila. Ang maliit na sungay mga kaibigan, siya ang magpe-persecute sa mga anak ng Diyos, sa mga sumasampalataya sa Kanya. At number 8, siya ay mapang-api. Daniel 7 verse 25, Kanyang iisipin din at babaguhin ang panahon at ang kautusan. Oo mga kaibigan, tatangkayin niyang baguhin ang kautusan ng ating Panginoon, ang kautusan sa langit at ang kautusan na ating sinusunod ngayon. Ay hindi kaya ito ang kautusan na binago ng sungay na ito? Ating itong pag-usapan mga kaibigan sa susunod na mga topic. Babaguhin niya mga kaibigan ang batas pero hindi siya nabago. At ang tanong mga kaibigan, gaano katagal naghari ang maliit na sungay na ito, ang Antikristo na ito? Daniel 7 verse 25, at sila nga magbibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. Ang isang panahon mga kaibigan ay tumutukoy sa isang taon. So ibig sabihin, ito mga kaibigan ay 360 days. So kung isang panahon plus isang panahon pa at kalahating panahon mga kaibigan ng 1,260 days, nasa propesiya mga kaibigan, ang isang araw ay tumutukoy sa isang taon sa propesiya. Ito ay binabanggit sa Ezekiel 4 verse 6 at Numbers 14 verse 34. So ibig sabihin mga kaibigan, ang 1,260 days ay equivalent sa 1,260 years na pamumuno ng maliit na sungay na ito. Ang beast, ang hayop sa Revelation chapter 17, gayon din ang man of perdition. Ang tanong ay, sino ba ang Antikristo na ito? Atin itong i-reveal mga kaibigan sa susunod na topic. At bibigyan ko kayo ng kaisipan kung sino nga ba ang Antikristo na ito. Joshua 24 verse 15, at kung inaakala ninyong masama na ang maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Ngunit sa ganang akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Tunay nga mga kaibigan, wala tayong dapat ibang paglingkuran kundi ang ating Panginoong Diyos lamang. Siya ang ating dapat paglingkuran. Purihin ang Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood.